Hello po mga kapatid, kapayapaan po ng Diyos ang parating sa atin po. It's good to be back at ngayon po nagbabalik na naman po ang ating talakayan with Cabernet dito po sa Karunungang Katoliko. At ngayon po, simulan na natin yung ating topic. Kaya i-welcome na po natin si Cabernet ng Factbusters PH. Hello po, long time no hear, Cabernet. Ayan, hello Brother Gabriel. Ayan napakaganda naman na nakabalik tayo sa iyong YouTube channel sa Karunungang Katoliko TV. Hello po sa inyo sa mga manonood ni Brother Gabriel, 'di ba? Happy New Year pala. Happy New Year. Ayan, Happy New Year mga kapatid. Okay, so simulan na natin, Kaburnok, ano? At ngayon, etong topic natin, it is quite alarming. So, trigger warning po, lalo na sa mga may anak na special child. Yan na. So, baka ma-trigger po kayo, ganon. Kaya ihanda na po natin yung ating damdam. Ngayon pa man, huwag po kayong mag-alala. Nandito po kami ni Kaburnok. Ipagtatanggol natin yung ating pananampalataya. So ngayon, Kaburnok, yung topic natin is about dito, no? Ito ay post ng The Revealers, unofficial platform. Ayan. Para po sa hindi nakakaalam, yung The Revealers na yan, mga kapatid, na nakikita nyo ngayon sa screen, yan po ay isang, I don't know kung Facebook page lang yan, pero probably baka meron din sa TikTok or kung saan man. Yan po ay kumbaga grupo ng mga member ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. No? Ginagamit nila yung term na unofficial kasi alam nila sa sarili nila na anuman yung sinasabi nila, hindi naman talaga totally nagre-represent or walang kinalaman yung pamunuan ng INC dyan. Ginagamit nila yan para makapag-playing safe cover no, na anuman yung sabihin nila dyan, kumbaga hindi yun nire-represent ng kanilang pamunuan. Gayunpaman, sinishare nila kung ano yung kanilang naunawaan sa aral ng Iglesia ni Cristo. At isa sa kanilang mga naunawaan, mangwalang yapo ng ating pananampalataya. Kasama na po yung mga kapatid nating Katoliko na merong special needs. Okay? Oh, correct 'yan, bro. At Mm-mm. grabe, grabe humantong pa sa ganito, nakakalungkot talaga. Sige, tuloy mo muna yung iyong sinasabi, Brother Gabriel. Yes, I agree with you, no? At ako nalulungkot at the same time naiinis ako kasi ubod ng yayabang ng mga tao na yan eh. Para humantong ka sa ganyan na pati ba naman yung special na tao aatakihin mo. Tulad yan, tingnan niyo yung post ha, no? Lalakihan ko po mga kapatid. Ayan no, ubos na ang nagsasakristan kaya sa mental na lang humugot. Tama ba yon mga kapatid? Tama bang paniniwala yan? Alam nung the revealers na hindi totoo yung sinasabi niya. Hindi po tayo nauubusan ng sakristan. Katunayan, ako po sasabihin ko po sa inyo, no? Ako po follower po ako ni Father Hans Magdurulang. Ayan. Kung nandun po kayo naka-follow sa aking Facebook page, nag-a-upload po ako doon ng kanyang mga homily. Ayan. Shout out kay Father Hans Magdurulang. Ayan. Malapit ang puso ko dun sa pari na yan. Ayan. Isa po siya sa pari po ng Diocese ng Manila. Ayan. Diocese of Manila o ARCAM. Malapit po yan sa sa puso ng mga tao lalo na sa kung ikaw ay deboto ng Jesus Nazareno kasi isa po siya sa naging pari po doon. Alam niyo po, mga kapatid, isa po sa mga recent na naganap doon sa kanyang simbahan ay nagkaroon ng investiture. Yung investiture po, yun po yung kumbaga sa pare, ordinasyon ng mga pare. Sila naman, kumbaga, hinanda na sila para sa pagsasakristan or yung paglilingkod sa simbahan. Yung paglilingkod sa Diyos bilang isang kabataan, no? Yung mga lalaki, susuotan na po sila nung sutana. Yun po yun, mga kapatid. Kaya ito, sa sinasabi pa lang neto ni Gary Wheeler, hindi po totoo yon. Pangalawa, mga kapatid, hindi po porke merong special needs ang isang tao sa mental hospital kagad. Hindi po totoo yon, mga kapatid. Ang nasa mental hospital, usually nang nandyan, mga baliw, mga baliw. Yung mga bugok siguro na yan, hindi pa nakakapunta ng mental hospital. Yung mga taong may special needs, hindi po sila baliw, mga kapatid. Siguro nag-armchair diagnosis lang tong loko-loko na yan. Kaya gumamit ng picture ng isang taong may special needs o special child o ganun o special person. Pero iba po yung special person or special child or may taong special need kesa po sa mga baliw na nasa mental hospital. Yun yung gagawin kong paglilinaw po sa inyo mga kapatid kong Katoliko. Gusto kong ipakita sa inyo na yung layon lang nung mga walang medyo ako, medyo di na ako magsalita mga kapatid ha. Yung mga tao na mga walang magawa na to, gusto lang nilang makapanira. Baka sakaling makapuntos.
Pero kung mga bugok talaga yung mga tao na yan, hindi yan makakapuntos kasi kabugukan lang po yan, mga kapatid. Ginagawa lang po tayong mga tanga, pero hindi po tayo mga tanga, mga kapatid. It only requires just a simple science na wala sa mga, probably, wala sa mga napag-iisip ng mga to, mga kapatid. It only requires simple science. Kaya po hindi po totoo yon. Yan pang-iinis lang, mga kapatid. Sinusubukan lang pong pikunin tayo at mawala sa focus. Remember, karamihan po ng mga tawag doon, mga nakakaawa niyan sa comment section, mga mapapride lamang po ng mga tao. Gustong-gusto pakikipagtalo, gustong-gusto makipagtalo. Pero hindi naman po talaga pinagtatanggol yung simbahan nila. Yan po puro mga mapapride lang, pinagbibigyan lang nila yung mga ego nila at pride nila. Kaya tingnan niyo po kami ni Kapurnok, hindi kami sumasawsaw sa mga comment section nakikipagbardagulan sa mga yan. Because it is wasted time, no, na makipagtalo ka sa mga yan. Gayun pa man, since na this is quite alarming, napag-desisyon na namin ni Kaburnok na gawa ng reaction etong post or naging issue na ito, mga kapatid, for awareness. Because ito naman yung purpose ng aking YouTube channel na ito, na to spread awareness po sa mga kapatid nating Katoliko. Because ang number one na target po ng mga kulto, hindi naman po, mga kapatid, yung mga maaalam na Katoliko or yung mga may kaalaman sa aral ng simbahan, yung may malalim na kaalaman sa simbahan. Ang gustong-gusto nila kasi yung mga gullible na tao. Ang gustong-gusto nila kasi yung mga member ng masa na baka sakaling mauuto nila, mga kapatid. But if we only aware about our faith or kahit sa mga simple logic or reasons o kahit simple science, hindi po tayo maloloko ng mga yan. Okay, Kaburnok, so ganito po, no? Para po sa kaalaman ng lahat, yung pong bata po na yan, anak po siya nung isa pong artista. Ayan si Candy Pangilinan. Ayan si Ma'am Candy Pangilinan. Okay, so ganito po, mga kapatid. Basahin ko po yung chat. Meron po kasi isang concerned citizen nag-chat kay Miss Candy Pangilinan. So babasahin ko na lamang po sa inyo. So chinat niya po si Miss Candy, ganito po ang sabi. Hello po Miss Candy, I would like to ask if anak niyo po yung nasa picture. Ginamit kasi ito ng isang admin ng FB or TikTok ng The Revealers, name ng page, to post slanderous remarks against the Catholic Church, against sa mga PWDs. Ayun nga po, mga kapatid, no, yung mga taong may special needs o yung PWD na nais maglingkod po sa simbahan. Said to be from Iglesia ni Cristo cult, itong mga admins. Hindi, legit po yan. Mga Iglesia ni Cristo ni Manalo po yung mga yan. At talagang proud sila. Gayunpaman, somehow it doesn't make sense kasi unofficial daw, di ba, na wag represent ng kanilang pamunuan. Pero makikita naman natin na nagre-reflect sa kanilang mga pag-uugali yung natutunan nila sa kanilang quote-unquote pamunuan. Kahit unofficial pa yan. Pero pinapakita nila yung official na pag-uugali ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Pwede po kayo mag-disagree sa akin, Kabunok, baka mali ako kasi the way I see it, yung pag-uugali ng mga taga-revealers na yan, talagang hindi po talaga kaaya-aya, no? Hindi mo iisipin tunay na Kristiyano yung mga taong yan. Okay. Oo, Yes, correct Kabunok. yan, Brother Gabriel. Kahit Mm, ako agree ako sa iyo kasi sinabi mo rin kanina, itong mga mm, The Revealers na ito, Brother Gabriel, mm. mga nag-aasta itong mga debatista sa TikTok. Kasi sa TikTok sila naging sikat itong mga Oo, The oo. Revealers. Oo, at Mm. balita ko nga may mga debate sila. Yes, Halimbawa, yes, yes. papasok ka doon sa kanilang The TikTok Revealers live. na live. Oo, Mm, nagla-live sila doon, nagdedebate mm, yung may mga talakayan. Tapos mm. siyempre marami silang taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Halimbawa, papasok ka na Katoliko, ikaw lang mag-isa, kukumpulan ka nila sa loob. Parang Oo. pag-iisahan ka nila. Ayun. So yan ang Mm. ginagawa nila diyan. At isa nga sa paraan na kanilang ginawa, itong pag-aalipos na dito sa anak ni Candy Pangilinan. Na Ayan. grabe naman ito, sobra naman yan. Kaya Yes, nung yes, yes. tinanong si Candy Pangilinan dito sa chat na ito, eto yung sagot niya, i-flash natin yung sagot niya, kapatid na Gabriel. Opo, opo. Basahin ko lang po Sige, yung natitira sige, pa sige. po na sinabi niya. And said to be from Iglesia ni Cristo called itong mga admins. Please take action for this. Thank you so much. Please hide my identity. Ayan. So, hindi na natin sasabihin kung sino po yung nakausap niya po, no? So, ngayon, nag-reply si, Kabornok, si Miss Candy. Ang sabi niya po, yes, it's my son. It's okay. Ayan yung sabi. And then, ayan po, mga kapatid, yung post kasi niya
Noong 2021 pa tignan mo 'tong mga walang magawas talaga mga taong 'to 'no. Pati yung post nung 2021 napagdiskitahan pa talaga, makapuntos lang talaga mga kapatid, okey? Ngayon sabi dito sa may post na 'to, Quentin's first day of formal training as altar server. Ayan, oh, kita mo, training pala Oo, sa paglilingkod sa Diyos. oo, at yung picture na naitampok do'n sa The Revealers, Yes. galing pala diyan sa isa sa mga larawan. So lumalabas, Brother Oo. Gabriel, ito, i-ano natin, kasi unang-una, balikan mo muna itong sinabi nila na ito talaga nakakatawa, sila yung nanglalait sa kapwa, bumabalik sa kanila, babalandra sa Mm, pagmumukha nila. Bakit, Brother Gabriel? mm, Sabi, mm. ubos na daw yung mga nagsasakristan. Sakristahan, oo. Lumalabas itong si Kentin, yung anak ni Candy Pangilinan, pinapalabas nila na naging sakristan ito. Hoy, hindi yan Hmm, sakristan. Mga palpak talaga kayo, mga the revealers. Walang hiya talaga, no, yung kanilang mga sinasabi. Hindi naman sakristan yan. Sakristan ba yan? Sabi diyan, no, naging nagte-training pa nga altar lang, eh. server. Altar server, hindi ka sakristan. Iba naman yung sakristan sa altar server, Brother Gabriel. O, di ba? So, mali. Hmm, Talagang fake news peddler talaga itong the revealers, Brother Gabriel. Kahit sa panglalait, fake news pa rin. 'Di ba? iyon nga, Kawawa eh. naman. Yun na nga, eh, Oo, Kaburno, 'di eh. ba? Oh, 'yan Tapos 'no? ayan po, Oh, 'yan 'no, na kinonfirm na yan, eh, oo. 'di ba? I-type mo pa nga sa ano, baka masabing fake news Sumasagot na tayo. Oh, kaagad 'yan yung 'no? AI, eh. Oh, ayan, oh. Oh, yes, Oo. anak po yan ni Ma'am ano, ni Ma'am Candy po talaga. At bastos talaga 'tong mga taong 'to, eh, walang walang sinasanto basta ba siguro ang gusto nilang gawin mga kapatid, ipinagpapalagay ko na mapukaw yung atensyon ng mga Katoliko, magalit and then makipagsagutan sa kanila. Gusto nila ibaba nila yung mga Katoliko sa level nila, 'no, sa level ng kanilang mga kabugukan. Pero mga kapatid, talagang hanga ako dito sa ano, naging sagot ni Ma'am Candy Capurno. Katunayan, idiretso natin yung ano, balikan natin 'to mamaya, yung sinabi niyo kanina Capurno. Naging sagot ni Ma'am Candy dito is, gusto po nila ng gulo at mapansin, kaya 'wag nating ibigay. Kaya hanga ako sa naging response ni Ma'am Candy dito. Hindi niya na ano, binigyan ng pansin pa. Kumbaga, hindi hindi na siya gumawa ng statement na in-acknowledge pa yung ano, yung etong mga loko-lokong 'yan. So, it's a very good thing na ganyan na lang yung ginawa niya. Kasi kapag pinatulan mo nga yung mga tao na 'yan, mga kapatid, it's a wasting time lang po talaga, mga kapatid. Masasayang lang yung oras mo, sasama pa loob mo. Hindi mo mapagtatanggol ang simbahan diyan, maniwala kayo sa akin, kasi mga sarado utak po nung mga 'yan, mga panatiko po 'yan. Walang matinong explanation para sa mga panatiko. 'Yan po ang pakakatandaan ninyo po, mga kapatid. And then ito na po yung naging explanation ni Caberno kanina, yung pinagkaiba po ng altar server at yung sacristan. So yung altar server po, mga kapatid, sila po yung mga uma-assist sa mga pare sa loob ng banal na misa bilang taga-abot ng mga kailangang gamit at iba pa. Ayan. Yun po yung altar server. And then yung sacristan naman po, siya naman ang naatasan sa pag-iingat sa mga gamit sa loob ng simbahan at sa banal na misa. So yan po yung pinagkaiba nung altar server at ng sacristan. Okay? But for whatever reason pa rin, Kaborno, for whatever reason pa rin, ipagpalagay na natin, kahit na altar server pa yan o sacristan pa yan, mali pa rin yung the revealer dyan sa maraming maraming pagkakataon, bukod pa sa distinction ng sacristan tsaka ng tinatawag natin na altar servers. Kasi mapang-insulto yung sinasabi nila. Walang halong katotohanan. Anong nireveal ng mga taong yan? Eh di kung gaano sila kabugok, yun po yung nire-reveal nila dyan. Yung lamang Oh, po, 'di ba? kayo, what I mean, magalit sila sa akin, wala akong pakialam. Kasi anong nire-reveal nila diyan, mga kapatid? Common sense lang po. Wala silang ni-reveal na katotohanan diyan. It's purely fake news. Fake news lamang po 'yan, mga kapatid, ano? Ang dami-dami pong mga nagsasakristan. Ang dami-dami pong mga nagsasakristan sa panahon natin. Ang daming mga kabataan na ano na nagsasakristan. Eh marami pa rin po until now. Hindi lang natin alam kasi. Hindi kasi natin pinagmamayabang sa
madala, ay ang daming mga nagsakristan na ganito, na ganyan, ganito bilang sa Quezon City, ganito bilang hindi kasi tayo gano'n, eh, hindi natin pinagmamalaki yung mabuting gawa natin, 'no? Because mas naniniwala kasi tayo na itong ginagawa natin paglilingkod sa simbahan at hindi pagpapakitang tao. So just imagine guys, mas matino pa itong hindi pala mas, hindi hamak na matino itong anak ni Ma'am Candy na kahit sabihin natin na may special need o special person, naglilingkod sa simbahan. Hindi kagaya ng mga bugok na 'to, hindi na nga nagpapakita ng pagiging Kristiyano sa kapwa, eh, nagpapakita pa ng kawalang-yaan at kabastusan at nagpapakalat pa ng fake news, 'no? Ang dami niyang nirepresent, pagiging ignorante sa siyensya, pagiging ignorante sa logic, pagiging ignorante sa relihiyon, pagiging ignorant kaya naging epitome siya ng ano, pagiging ignorante dito, mga kapatid. Again, simple lamang po yung gusto naming ipahatid dito. Huwag po tayong papatol sa mga tao na yan. Yes, minsan nakakabunot ng galit, pero pag ikaw nakipaglaban sa comment section diyan sa mga tao na yan o kung ikaw man ay pumasok diyan sa TikTok na yan, lalo na kung ikaw pa po ay hindi maalam sa aral ng ating simbahan. Mga kapatid, maniwala po kayo sa akin, sasama lang po yung inyong kalooban. Kung ako po sa inyo, patuloy tayong maglingkod sa ating simbahan, maglingkod sa ating pamilya, gawin natin kung anong apostolate natin. So kung ikaw ang apostolate mo, pagiging mabuting magulang, maging mabuting magulang ka. At sa pagkakataon to sa naging reaction natin, napakagandang halimbawa para sa atin yung ginawa ni kapatid na Candy o si Ma'am Candy. Kasi ipinakita niya yung totoong diwa, nireveal niya yung totoong diwa ng pagiging Kristiyano, no? Na tiniis niya na lang yung pang-iinsulto sa kanyang anak, sa kawalang-yaan sa kanyang anak. At syempre, pati sa kanyang pananampalataya. Eh napakabuti pong Kristiyano po niya ni Ma'am Candy eh. Alam niyo po ba 'yon? Nag-aano pa nga po 'yan eh, nag-talk na din po 'yan dati sa Quiapo Church. Alam niyo po ba 'yon, mga kapatid? Nag-talk siya dati doon, no? Talagang meron siyang ano, diwa ng pagiging tunay na Kristiyano or diwa ng pagiging tunay na deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nagre-reflect sa kanya, di ba, no? At yun din yung dapat nating asamin at hangga't maaari, give our best na maging ganun din po tayo bilang isang Kristiyano. Pagpasensya, at hindi mapagpatol, no? At higit sa lahat, hindi tayo nagpapakalat ng fake news or pang-iinsulto sa kapwa just because we have to, alam niyo yun, maitaas yung ating pananampalataya kasi walang kakwenta-kwenta po yun, mga kapatid. Naalala ko nga noon yung natutunan ko sa isa sa mga naging professor ko o yung naging teacher ko sa aming theology class na ang tunay na diwa naman talaga ng apologetics is hangga't maaari to win soul, hindi to win argument, mga kapatid. Kasi yung iba, ang gustong-gusto nila na makapag-win ng argument, yung tipo bang mabutata nila yung kanilang, alam mo yon, kanilang kalaban. Sige, ipagpalagay na natin, granting without accepting. Nabutata mo nga yung, ano, yung mga the revealers na yan. At tanong, nakakay mo ba? Hindi, mga kapatid. At the end of the debate, wala. Nakalutang lang ang lahat. Puro sama pa ng loob, punong-puno pa ng pananalita na hindi maganda, puro trash talk. At hindi mo iisipin na nanonood ka ng isang religious debate. Walang halong religious debate na lang. Sometimes trash debate or garbage debate na lang yung mapapanood niyo po dyan, mga kapatid. At dito, sa pagkakataon na to, sa video din na to, gusto ko din pong maipakita sa inyo na ito yung kahit pa paano magandang apologetics. Hindi ko man ma-win yung soul ng mga ayensin yan, wala akong pakialam sa kanila. At least, na-win man lang namin ni Kaburnok sa programang ito, yung inyong mga kaluluwa, yung inyong soul, na bilang isang kapwa namin na Katoliko, nakapag-spread kami ng awareness sa inyo na maging matibay po tayo sa ating pananampalataya because hindi mawawala yung mga kagaya nila. Kung yan nangyari ngayon, huwag kayong mag-expect na hindi yan mangyayari. Ha? Na hindi na yan mangyayari. Paulit-ulit po yung mangyayari. Ang dapat natin gawin, maging matibay lamang po tayo. Maraming salamat po sa panonood po, mga kapatid. Ako po inyong lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko, together with my partner, Kaburnok ng Pakbasters PH. Ingatan naman po tayong parati.